Ano po yung migration para sa inyo? Migration, yun yung mga tao na nagagawa sa ibang bansa. Hindi pa na sila para sa magagawa. Ano naman po yung parang advantages at disadvantages sa inyo ng migration? Pagka nag-migrate kasi, doon mas magaganda po. Mas makakatrabaho ka na ayos kaysa rito. Hindi ka makakahanap buhay ng maganda sa hindi ka ulo. Eh, yung disadvantage mo? Yun na rin yun, parang pinagsabay ko na lang. Yung pag doon kasi, pagka hindi ka familiar doon, pagka hindi ka sanay sa ano, malungkot. Hindi ka tulad dito, pag dito ang trabaho, parang wala lang. Ay, kuya, payag po ba kayo sa migration? Sa akin, hindi. Bakit? Eh, parang homesick na rin kasi pagka nasa ibang bansa. Pwede kung kung natin na rin pamilya. Kuya, thank you po. Thank you po. Salamat. Thank you, kuya. Kuya, ano po yung migration? Migration means mga ibang bansa. Lipat sa ibang bansa. Kuya, yung advantages at disadvantages naman po ng Advantages. Ang advantage siguro, yung opportunity mo na makapagtrabaho doon, yung makapanirahan. Pwede ka mag-migrate o manirahan ng permanente doon. Yung open country. Yung disadvantage naman, siyempre ma-homesick ka dahil pamilya mo may sa Pinas sa bahay mo. Yung may bago kasi environment kasi hindi naman lahat ng bansa para-pareho ng iba. Payag po ba kayo sa migration, kuya? Sa akin, oo, kasi magandang opportunity yun. Kasi every country naman maraming mga trabaho na demand. Saan niyo po gustong bansang makarating o pumunta? Yung sa music kasi medyo peaceful naman yung country. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Tanong ko lang po kung ano po ba sa inyo ang migration? Moving from one country to another country for good. So, ano po sa tingin niyo yung advantages at disadvantages? Advantages from Philippines to other countries like US or UK, mas malaki yung sweldo, mas matutulungan mo yung family mo. Pero yung disadvantages, syempre yung relatives mo dito sa Philippines. So, for example, mag-isa ka lang doon or yung husband mo or yung nuclear family mo, pero isa din family mo, iiwan dito. So, minsan mo homesick ka. So, And so, kaya po kayo sa migration? Kung kayo po magmamigrate, saan po sana sa bahay? UK. Ba- Kasi I'm a nurse, so I think mas malaki yung salary doon, mas makakatulong sa family ko. Mas makakaipon ako for my future family. So, guys, gusto ko mag-settle sa So, yun po. Thank you po. Thank you po. Una po, ano ba yung migration? Ang alam ko yung migration is yung parang paglipat ng isang family or group ng people sa isa bang panibagong bansa na yun, ibang bansa. Para magstay na doon. Doon naman nila. So, ano po sa tingin niyo yung mga advantage ba at mga disadvantages ng migration? Sa advantages kasi hindi ko ganun kaalam, pero sa akin yung disadvantage niya ay yun nga, yung sinasasanay na yung mga magmamigrate na dito sa Pilipinas ay not necessarily sa Pilipinas, basta dun sa homeland nila. Di pag lumipat sila, di panibagong adjustment na naman sa kanilang buhay. Ganun. Yun naman yun na kikita ko. Kasi
Kuya, payag po ba kayo sa migration? Sa akin, depende kasi sa pagmamigrate na bansa, tapos kung saan mga galing na bansa. Kasi meron talagang bansa na magandang migrate, like Canada, kung saan maganda yung, sorry, nag-advertise. Basta maganda yung Canada sa migrate, marami na migrate. Kasi marami silang perks sa mga citizens. Okay naman. Tapos po, saan nyo po, kung gusto nyo po mag-migrate, saan po saan? Yun nga, sa Java, Canada. sa Canada. Yun nga. Okay po. Yun lang po, thank you po. Thank you po. Bakit hindi ako titira kung sakali lang sa ibang bansa? Opo. Ay hindi ko kailangan iwanan yung bansa natin. Kasi dito tayo pinanganak. Eh, pabor po ba kayo sa migration? Pag-abroad po? Depende. Bakit? Kung ako, ayaw ko na mag-abroad. Hindi na po. Para po sa inyo sapat na po na lang. Sapat na kasi ang presidente natin ngayon mayroon ng ano pantay na yata yung sahod. Wala nang kailangan mga ibang bansa pa, ang mahirap ng panahon. So kuya, parang wala po kayo nakikita ang advantage ng pagpunta sa iba't ibang bansa. Wala na siguro. Kasi sa akin na, bilang taxi driver, pinasa akin. Okay po, thank you po kuya. Sige. Maraming salamat. Good afternoon po, sir. Ngayon po bang mga foreigners na interested na dito naman pumunta sa ating bansa? Meron, syempre, marami. Kaya lang, sa permanenteng kapasidad, hindi ko alam. Kasi kadalasan, sa pagbiyahe, kasi napakayaman natin sa natural resources at kahit anong gawin ng mga ibang bansa na taga-west, halimbawa, taga-northwest, hindi nila maranasan to dahil sa klima at sa iba-iba pang environmental factors. Sa Pilipinas, napakayaman natin dyan. Pumupunta sila rito, ang dami nilang hinahanap, ang dami nilang nararanasan na hindi nila kadalasang nararanasan. Pero siguro pagdating sa migration na pang permanente, dahil yun na nga ang kasama sa definition ng migration, ang mga advantages nila kung lilipat sila rito, mas mababang cost of living, hospitality ng mga Pilipino. Tapos dahil nga mas mababa yung cost of living, mas mataas yung quality of life mo kumpara dun sa lipunan o community na lilipatan mo. Kaya marami at alam naman natin yung trend ngayon, usong-uso na gustong-gusto ng mga banyaga, yung mga dalagang Pilipina o kahit hindi ng dalagang Pilipina, there's something about Filipinas that they like, and many of them keep coming back for it or take their acquaintances with them and build a new life in the Philippines or with the Filipino or Filipino. Sir, saan po ba nakuha ng mga Pilipino ang mentality na maganda po ang buhay? Saan? Siguro sa facts. Sa facts o sa katotohanan na talaga naman siguro kung titignan natin yung statistics, titignan natin yung trust rate, titignan natin yung crime rate, titignan natin yung political aspect, economic aspect. I'm not downing on the Philippines. I love the Philippines. I don't want to migrate. But the source is imminent. The source is at the fabric of society na bilang third world country na medyo umuusad na, nagkakaroon ng progreso, marami ka pa rin kinaiinis sa kultura natin. Kaya minsan, bukod pa dun sa pangangailangan mo ng pera at mas magandang kalidad ng buhay para sa iyo at yung pamilya, minsan gusto na rin nilang takasan yung mismong kultura natin. Bakit pa po sila umaalis sa ating bansa para lumipat? Ano po yung mga Siguro nga, direktang yung sinagot ko sa number 2, direktang resulta siya nung tinatanong mo sa number 3 na yung mga factors na nabanggit ko, yun na yun, lilipat sila ng ibang bansa dahil kung ano yung pagkukulang na hinahanap nila rito, baka sa ibang bansa nila matagpuan. Kaya naman, marami, hindi naman planadong maging permanenteng residente, pero bumabalik sila sa bumabalik sila sa Pilipinas, pero minsan kinukuha na nila yung pamilya nila kung papala rin kasi makikita nila parang wala namang pagbabago dito, yung mga ganong mga komento ng mga
ng mga mamamayang Pilipino. Kaya naman, yung mga factors na nabanggit ko nung sa ikalawang tanong, yun yung mga factors na hinahanap nila sa ibang bansa at madalas matatagpuan nila. Thank you po, sir. So, magandang tanghali po. Magandang tanghali naman sa iyo. So, ano po yung pangalan nila? Ang pangalan ko ay Maricris P. Fermalino. So, magmamigrate ka po. Magmamigrate ako, yes. So, saan po ba ninyo balak mag-migrate? Sa Sultanate of Oman. So, ito na po Oman, yung nasa ibaba pa ng Saudi po, katabi pa ng Yemen. Katabi siya ng Yemen at saka Dubai. Magkatabi. Middle East. Middle East siya. So, ano po ang kadahilanan niyo para iwanan ang bansa? Ang dahilan ko ay magre-renew ako ng residence visa. So, may kakilala ka po bang kasama niyo po doon? Mga kasama niyo po? Ang aking asawa ay nandoon. Siya ay OFW. OFW po siya. Okay. So, kailan po ba ang date of departure ninyo? Ang date of departure ko ay October 22. October 22 po, di malapit-lapit na rin po. Mga next month na po. Less than 1 month. Less than 1 month na po. So, matagal ka na po bang lumilipat ng bansa? Maaari niyo po bang may paliwanag po? Medyo matagal na kasi nung maliliit pa yung mga anak ko, 6.5 years kami doong nanirahan. Then after that, medyo nagkagulo noon kaya pinauwi kami ng aking asawa. Kaya dito na sila sa Pilipinas ngayon nag-aaral. Ngayon, nagre-renew na lang ako ng visa every 2 years. Kaya pabalik-balik ako sa Oman. Pabalik-balik ka po. Okay, so, ito po, gaano kahirap o kadali para po sa inyo ang pag-migrate? Medyo mahirap kasi unang-una iniiwanan ko yung mga anak ko dito. Siyempre, pagka pumunta ka ibang bansa, ang isip mo ay nasa kanila rin. Pero mas okay yun kasi mas nagkakaroon ako ng relaxation at magkikita kami mag-asawa at hindi naman din ako nagtatagal doon. Kumbaga, pagkatapos ko mag-renew doon, mga papahinga lang ng konti, babalik na rin ako dito sa Pilipinas. So, syempre naman po nandun na yung problema po natin po sa financial po, di ba? Oo, nandoon na yun. Kaya yung asawa ko, nagtitiis pa kami magkahiwalay ng aking asawa. Kaya siya doon naghahanap buhay. Okay po. So, sa inyo pong palagay, makabubuti po ba ang migration para po sa ating mga kababayan? Makakabuti dahil unang-una, ang sahod sa ibang bansa ay mas mataas kaysa dito sa Pilipinas. At saka, iba kasi, nandoon na yung discrimination, pero ang mga Pilipino ay matatalino at matsatsaga. Kaya kaya nilang mga ibang bansa para sa kanilang pamilya. So, yun lang po ang mga tanong ko po. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat at magandang hapon. Maraming salamat po. Rizon. Magandang gabi po. Hello. Hello po, magandang gabi po. So, ano po pangalan po nila? Ako si Cristanto B. Fermalino. Tapos, ano po yung trabaho niyo po? Ang trabaho ko ay isang weight crane operator. So, saan po kayo nag-migrate at nagtatrabaho bilang overseas worker o OFW? Dito ako sa Middle East, sa Lala, Oman. Okay. So, ano po ba ulit ang trabaho niyo po? Ang trabaho ko ay isang crane operator sa port area, weight crane operator.
Ganun po ba? So, gaano ka na po ba katagal na nagtatrabaho sa ibang bansa galing ng Pilipinas? Ako ay nagtatrabaho na ngayon dito. Lalabing 7 taon na. At dito lang ako Tagal na po pala. napunta simula na nagtrabaho ko sa Maynila. Dito lang sumunod kong trabaho sa OMA. Gaano po ba karami ang iba pang OFWs po dyan? Ano ulit? Gaano karami po ba yung iba pong OFWs po na nandyan? Dito sa trabaho ko siguro mga 80 lang kami. Marami pa rin po. No? Marami, pero hindi ko kabisado siguro wala pa kami 300 dito sa Ganun. nasa Lalas. So, maayos naman po ba ang iyong nasiswelduhan kahit na nasa labas ka po ng ating bansa? Siyempre naman, kaya na nga nandito ako sa labas ng bansa. Kasi mas malaki yung kinikita, mas malaki yung oportunidad na matupad yung pangarap. Paano po ba nakaapekto sa inyo ang pagiging OFW po? Ang apekto sa akin, sa mabuti, siyempre, unang-una ay nabibigyan ko ng pagkakataong makapag-aral sa maayos na paaralan ng aking mga anak. Matupad namin makapundar ng aking mahal na asawa. Kung mahirap, siyempre, isip, puso, lagi Pero nakaka-homesick rin po, no? mahirap na mag-isa. Siyempre naman, kailangan wag lang magpapadala sa homesick na palang represent. So, kapag ano po, para po sa inyo, payag po ba kayo sa migration para sa ibang tao upang makapaghanap sila ng trabaho po? Payag ka po ba, para po sa inyo, papayag ka po ba sakaling, may iba pa pong tao na gusto mag-migrate, gusto po nila ulit maging OFWs po, para po sa inyo, sa tingin niyo po ba tama o mali? Para sa akin, kung may pagkakataon siyempre sa Pilipinas, hindi na kailangan ng ibang bansa. Kasi, minus na yung makakauwi ka every year. Every year, napakalaki na nung nawawala sa buhay mo doon na kasama mo sana yung magulang mo, kapatid mo, asawa mo, anak mo. Pero kung wala ka rin pagkukuhanan sa Pilipinas, ito lang talaga yung paraan para makasurvive sa buhay. Para yung mga anak mo, mabigyan mo ng magandang bukas. Kasi kung maraming trabaho sa Pilipinas, halos lahat, kulang na kulang sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya kung walang opportunity sa Pilipinas, so kailangan nila rin mag-abroad. Kailangan din nilang magkaroon sa isang bansa para kumita ng sapat. Lang sa tingin ko. Okay po. Maraming salamat po sa oras niyo po. Palagi po kayo mag-iingat po dyan. Okay, salamat din. Maraming salamat po. Siyempre, talagang hinihintay ako ng aking pamilya. Salamat din. Salamat po. Bye-bye. Bye-bye po. Salamat din sa pagtawag. Morning. The defense says they are connected sa migration. Well, if you would, let's define what is migration first. So, ano ba ang migration? Sa pagkakaalam ko, ito ay pagpunta ng individual or grupo ng tao mula sa isang particular lugar at sa panibagong lugar na kung saan yung basic needs na sa human being ay nasa satisfy. So, if we will discuss it, kung ano ba yung related sa modern society ngayon na events, well, we can say that migration of OFWs or migration of Filipinos to different places, particularly different countries wherein they wanted to work in.
maraming mga taong nagtatrabaho, gusto magtrabaho sa ibang bansa at doon na sila tumitira in order for them to satisfy their basic needs. And hindi lang yung basic needs ang kailangan nilang ma-satisfy. Ma-satisfy yung basic needs ng family nila na naiwan nila dito sa Pilipinas. Swerte kung buong family yung kasama sa migration. Pero ngayon sa storya ng mga Filipinos, yung mga breadwinner ang nagmamigrate in order for them to support their families na naiwan dito sa Pilipinas. So yun isa sa mga nakita ko issue of migration in our modern society today. Now, marami din ng migration about wherein dahil na naging refugees sila, dahil na may kaguluhan sa kanilang teritoryo, na kung saan dinadala sila sa panibagong teritoryo na mapayapa at yung kanilang buhay ay mas maayos dun sa lugar. Saan po ba nag-start ang konsepto ng migration? Well, ang concept of migration, we can say it started before history. What is history? In the European perspective, pag sinabi historical, may written documents, right? So before history pa lang, or prehistory of our society, meron ng migration. Meron ng movement of people from one place to another because of the things that happened in our society. So we cannot trace specifically kung kailan ba nag-start ang migration, but we can say na bago pa lang ang written records, meron ng migration. So, ano po yung mga theories ng migration? Maraming theories about migration, but one of the most popular theory of migration that we are still studying is the theory of the Austronesian theory, the land bridges, wherein these theories are related to one another. For example, the land bridges theory, wherein during that time that we achieve our minima, the water's minima, ibig sabihin ito yung pinakamababaw na status of water of the oceans ay mababaw. So as a result, yung mga land bridges nag-emerge. And from there, from one place to another, people traveled from using these land bridges, and they stayed on that particular place because their basic needs were satisfied in those areas. Ano naman po yung mga significant events na naging contributing facts po sa Contributing facts in significant events. Well, for me, all things happen in our society ay significant. Sabi nga nila sa pantayong pananaw na perspective sa UP, may sinasabi tayo na lahat ng may saysay na sinalaysay na nakapagpabago sa lipunan ay kasaysayan. So everything that happened in our society, that changed our society, and these events were monumental in our society, are important in our history. Thank you po, sir. Okay lang. Sa project na to, natutunan ko na marami pala talagang Pilipino na lumilipat sa ibang bansa. Pero sa documentary na ginawa namin, na may mga Pilipino talaga na ayaw pa rin umalis. Kahit pa paano, stick to your country talaga. And that's what we should all be proud of pala. So, yun. I think it's nice na there are Filipinos na still willing to stay here. Alden! God gave me you to show me what's real, and there's more to life. Napotograph kayo? Hindi. Ano natutunan mo sa documentary natin? Ay, sa documentary. Parang mas naging clear yung namin, yung knowledge namin about sa migration. Parang nakita namin iba't ibang ugali ng Pilipinos. Yung iba, willing mag-take na risk sa ibang bansa. Yung iba, dito pa din, stick pa din sila sa country. Parang lumalabas yung tatak ng totoong Pilipino. Ayun lang. So, about sa mga in-interview natin, most of their cases were financial. Most of them, gusto nilang pumunta sa ibang bansa para maka-ipon, para magkaroon ng mas maraming pera, para makatulong din sa families nila. Kahit na minsan nagiging homesick sa kanila, na pagiging malayo, mga ganun. Since yung parents ko nagkaroon na ng experience ng ganyan,
Well, same to applies to different Filipino families, pero in the same case, mas gusto pa rin natin na dito na lang para mas malapit tayo sa isa't isa at talagang inaasahan natin na tayo mga Pilipinos ang magkakaroon para sa ating sarili. Dito, sa documentary na ito, mas lalo kami naliwanagan about sa migration. Dito, natutunan namin yung mga dahilan ng ibang mga Pilipino, yung mga kung bakit sila magmamigrate, o yung iba naman, kung ayaw nila mag-migrate sa ibang bansa, at dito lang sila sa Pilipinas. Sa documentary ito, marami akong natutunan dahil ay nakita ko dito yung mga iba't ibang perspektibo ng mga tao tungkol sa migration. Na yung iba, gusto nila na dito sa Pilipinas at ang iba naman ay gusto nila sa ibang bansa para manirahan at para mapaunlad ng kanilang buhay. Ang natutunan ko po ay kailangan namin ng cooperation and unity para matapos kaagad ang lahat ng aming ginagawa. At sa about naman po sa documentary, ang natutunan ko ay madaming tao ang nagnanais na pumunta sa ibang bansa, pero meron pa rin tao na nagnanais na magstay na lang dito sa Pilipinas. Main! Ang natutunan ko nga pala dito sa documentary ito na may tamang panahon sa migration. Kasi hindi mo naman rin masisigurado kung uunlad ka o kung uunlad ka pag lumipat ka sa ibang lugar, lalo na pag ito ay ibang bansa. God gave me you to show me what's real. So, guys, yung ginawa natin, sobrang matrabaho. Oo. 2 weeks na din natin ginagawa ito. May preparation po sa group chat. Mga 3 weeks. 3 weeks to 1 month ganyan. Talagang, kailangan ng Ano naman na-realize mo? Ayun, mahirap makahanap ng i-interviewin. Kasi yung iba, nahihiya, either nahihiya or ayaw lang talaga nila. So gagawa sila ng excuses. Pero syempre tayo mag-a-adjust kasi tayo may kailangan. Tama. Pero at least natapos natin, di ba? Kahit na madaming rejections. Lumabas yung yung pagiging professional ng mga tumatay. Oo. Yung lalo-lalo yung sa professors, yung napaka-fluent nung pagkakabanggit niya, yung pagkaka-explain niya. Hindi na kailangan yung questions. impromptu na. Sobrang spontaneous na explain niya. Pero the rest na rin namin yung season. Kasi hindi na hindi man explain. Kasi iba yung iba rin kasi pag nanggaling sa salita ng nanay. Kasi yung mga nanay, yung mga magulang kapag sila nag-migrate, mahirap kasi sila yung may iiwan na pamilya dito. Oo, kunyari ito. Ito, katabi ko, may iwan siya dito. Malamad ka? Dahil... Masakit ba? Naiintindihan ko naman sila. Understanding ka pala, no? Talaga. Saludo. Yun! Yun naman. So yung... Ingat. So ano yung migration na nalaman natin? Paglipat ng mga tao sa ibang bansa kung saan, or minsan din naman ibang bansa kung sa probinsya, kung tingin nila dun sila mas uunlad. Di ba pag migration, hindi naman agad-agad yung buong pamilya. Di ba minsan may nauna doon, tapos hanggang sa nagkaroon ng magandang buhay, at saka sila Dadaling yung pamilya. So, Bakit sa reason? Ganun ang nangyari sa kanya. So, meron din mga cases syempre na sila lang mag-isa. So, sila yung mga nag-iisa doon, mga nag-miss nila yung families nila dito. Homesick ko lang. Naging nostalgic. Pero wala silang magagawa. Ayun, kung i-base naman sa di ba, sa history, parang naumpisahan niya ng mga Negrito, tumulay sila sa land bridge. So, parang napadpad sila dito sa Pilipinas. So, yun yung naumpisa ang migration. So parang yung migration parang puro risk. Isang malaking risk yung pag-migrate sa ibang bansa. Siyempre hindi clear yung future doon. Though madaming opportunities. Hindi pa rin. Depende pa rin kung ano magiging. Kasi diba kadalasan yung mga professionals dito sa Philippines, doon parang blue-collar jobs na. Oo. Mas mababa yung posisyon nila kaysa dito. So ayun. Ano pa? May napansin pa ba kayo? Sorry. Parang yung mga nurse dito, pagdating sa tatrabaho sa McDo. Pero di ba may na-interview tayo
nurse, sabi niya mas madami silang opportunities sa UK. UK. So, Gusto ata yata nila doon. kaso ang hirap nun, yung parang iniiwan natin yung bansa natin para okay, nakikita natin na mas konti opportunities dito para sa job mo, sa profession mo. Pero ang okay lang naman kasi doon pag may ibang bansa ka, natutulungan mo din yung Pilipinas through tax. Mayroon din. Kasi parang yung culture doon, di ba? Di ba parang kakaiba, parang iba sa atin sa nakasanayan, so kailangan mag-adjust. Sabi nga sa oral communication culture shock. At saka, yung the best yung taxi driver. Ay, oo! Sasabihin hindi siya prepared, pero grabe. Hindi na, ang ganda kasi yung sagot niya. Parang na ano yung pagiging totoong Pinoy. Talagang Pinoy. Oo, straight to the point. Yung straight to the point. Parang napasok pa niya yung government, yung administration, yung therapy ngayon. Tiwalang-tiwala talaga siya sa presidente natin. Wala siyang balak lumipat na. Oo. Sabi niya, bakit niya iiwan yung Pilipinas eh dito siya pinanganak. So, sana lahat tayo may mentality na gano'n. Siguro iniisip rin niya kasi, di ba, kapag pumunta ka ng ibang bansa, may mga cases rin na ginagawa silang slaves. Oo. Tapos di ba yung parang pinagbibintangan kahit di naman totoo, minamaleta yung mga Pilipino. Unfair treatment kasi doon, kunyari sa isang country, ganyan, kunyari, Middle East, mas nasusunod yung ano nila, kumbaga kakampihan nila yung mga kalahi nila. Kunyari, kahit kasalanan ng Pinoy, ang lahi pa rin nila yung kakampihan nila. So parang unfair talaga yung treatment doon, hindi equal. Kasi nakiki-migrate. So, kaya gusto mo mag-migrate? Ako hindi. Ako din hindi. So, oo, di ba? May opportunity, ba't hindi? For the benefit of all. Gusto ko lang mag-aaral sa ibang bansa, pero babalik din ako dito. So ayun, yun po yung napag-aralan namin sa migration. Yes. Thank you!